Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris. Ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyo pong channel. Isang karangalan po na mapili ang liham at istorya kong ito. Ngayon na ibubunyag ko ang isang kaganapan na minsan nang nangyari sa malayong baryo na matatagpuan sa tinatawag ngayong Antique. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlo at narito po ang madilim kong pinagdaanan sa isang pamilyang minsan ko nang pinakisamahan. Taong 1985. Masaya at payapa akong naninirahan sa lalawigan ng Bulacan kasama ng aking ina at ama. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero isa ako noon sa mga kinababaliwan ng mga babae dahil sa angking kong kakisigan at kagapuhan. Binansagan pa ako noong babaero, pero sa totoo niyan, hindi naman ako nalapit sa babae kundi sila. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon dahil hindi naman talaga ako interesado sa kanila. Hanggang isang araw, isang babae po ang nakaagaw ng atensyon ko. Isang babae na nagpaniwala sa akin na totoo pala ang love at first sight. Dahil nung una ko siyang nakita, mahal ko na po agad siya. Nakilala ko pa siya nang magkaroon ng piyesta sa kabilang bayan. Siya lang kasi noon sa mga babae ang hindi sumasayaw at makikita mo talagang Maria Clara dahil napakamahiyain at napakamahinhin. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na lapitan siya at kilalanin. Hindi naman ako bigo dahil agad niya rin akong kinausap. Nagkapalitan kami ng pangalan at nagkakamabutihan. Nung araw na yon, nasabi ko sa sarili kong ito na ang babaeng gusto kong pakasalan dahil naiiba talaga siya sa mga babaeng nakakausap ko at lumalapit sa akin. Hanggang sa maipakilala ko na rin siya kina inang at itang. Tuwang-tuwa naman ako dahil nagustuhan din siya ng mga magulang ko. Hindi po nagtagal, ikinasal kami at nagkaroon ng anak. Kilalang kilala niya na po ako. Ngunit isang bagay ang hindi pa kumpleto sa akin. Ang makilala ko naman ang mga magulang niya o kapamilya. Ang tanging nabanggit niya lang sa akin, mag-isa siyang lumuwas mula Antique patungo sa Bulacan. Bukod doon, wala na akong ibang alam na impormasyon tungkol sa pinagmulan niya. Kaya naman nung kaarawan ko, hiniling ko ang bagay na yon. Nag-aalangan pa siya nung una pero nang sabihin kong handa kong harapin ang buo at may respeto ang mga magulang niya, agad naman siyang pumayag. Kung hindi po ako nagkakamali, buwan ng Marso nung magtungo kami sa Antique. Pansamantala, iniwan muna namin ang anak namin kina inang at itang dahil masyado pa itong maliit para isama noon sa malalayong biyahe. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan, patungo pa lang kami sa sinasabing baryo ng aking asawa ay marami na kaming nakaengkwentro. Dapit hapon, sakay ng isang sasakyan ay patungo na kami sa kanilang pinakalugar. May iilan kaming nakasabay nun, kabilang na ang isang buntis at sa tabi nito ang lalaki na tila asawa niya na panayang linga sa paligid. Kakaiba. Parang yung mga tingin niya ay tila natatakot sa isang bagay. Bilang bago roon nga, hindi ko naman masyadong inisip yon dahil baka nag-aalala lang dahil magdidilim na. Hindi ako nagkamali dahil nang kainin ng dilim ang buong paligid, nagkaroon ng tila mga ingay na nagmumula kung saan-saan. Parang tunog po ng mga uwak. Pero dahil gabi, nakakatakot pakinggan.
Habang umaandar yung sinasakyan namin, tila sumusunod sa amin yung mga tunog. Napatingin ako noon sa asawa kong si Almira. Hindi ko alam pero pakiramdam ko parang sanay na siya sa mga ganitong senaryo. Tulala lang kasi siya sa labas ng sinasakyan namin at nakatanaw sa kawalan. Kinalabit ko siya at tinanong kung ayos lang siya. Tumango naman siya bilang pagtugon. Nang makita kong nilalamig siya, ibinigay ko sa kanya ang suot kong jacket at saka siya niyakap ng mahigpit. Nang hindi ko po mapigilan, naitanong ko rin sa kanya kung normal lang ba ang ganoon na mag-ingay ang mga ibon kapag gabi na. Ang naging sagot niya, nakakaramdam daw po ang mga yon ng kapahamakan kaya nagbibigay ng senyales. Nagtaka ako noon, kaya hindi na rin ako ulit nagtanong pa. Maya-maya ay huminto yung sinasakyan namin sa isang lugar na napakadilim. Sabi ng nagmamaneho, naroon na raw kami sa Barrio 2 at nagulat ako dahil hinatak na ako ni Almira pababa. Mukhang naroon na nga kami sa destinasyon namin. Ang ipinagtataka ko lang, may ilan akong natatanaw ng mga kabahayan ngunit hiwa-hiwalay at walang mga ilaw. Agad akong tinawag ng asawa ko nang mapansin niyang panayang tingin ko sa paligid. Hindi pa raw dito ang bahay ng kanyang mga magulang. Malayo-layo pa raw ang lalakarin namin bago matuntun yon. Mabuti na nga lang ng mga sandaling yon. Dala ko ang ilaw na debaterya namin. Hindi ko akalaing gabi pala kami maglalakbay o nasa ganitong oras. Binaybay namin ang daang halos nagpuputik pa marahil sa nagdaang ulan. Halos nakabibingi rin ang katahimikan at napansin ko ang asawa kong si Almira dahil mula nang tumungtong kami sa lupain ng antike. Halos hindi na siya nakibo at iilang mga salita na lang ang inilalabas ng bibig niya. Sa isip ko nga, baka naninibago na lang ulit dahil ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi sa kanila. Habang naglalakad, nakarinig kami ng mga pagkalusko sa buong kapaligiran. Napatanaw ako sa iilang kabahayan at mukhang tulog na rin naman ang mga tao. Kaya inisip kong mga ligaw na hayop lang ang mga pagkaluskos na yon. Maya-maya pa, nang ibaling ko ang tingin sa matataas na damo, may mga pulang mata akong nakita. Hindi ako maaaring magkamali. Mga mata iyon base sa hulma at pagkakatitig. Tinanong ko si Almira kung nakita niya ba ang mga nakikita ko. Ngunit ni hindi siya tumingin o sumulyap man lamang. Huwag ko na lang daw itong pansinin. Subalit, hindi matiis ng sarili ko na hindi iyon pagmasdan hanggang sa ang isang pares ng mga mata ay dumami ng dumami. Kasabay nun, ang paglakas pa ng mga kaluskos at mga yapak na tila nagtatakbuhan kung saan-saan. Hinawakan ko ang braso ni Almira upang pahintuin ito sa paglalakad dahil hindi na normal ang mga naririnig at nakikita ko. Mahal, anong meron sa lugar niyo? Bakit ganito? Nakakatakot at nakakakilabot. Yun ang naaalala kong tanong noon sa kanya. Imbis na tumugon, mataman niya lang pinagmasdan ang paligid. Nagtaka ako dahil ang mga tunog, pagkaluskos, at maging ang mga pulang mga mata ay nawala na parang bula. Ilang sandali pa, tumingin sa akin si Almira at tsaka ngumiti. Turan niya, wala na raw ang mga nananakot kaya magpatuloy na kami sa paglalakad. Doon ay nagkaroon na ako ng kakaibang pakiramdam at hinala sa asawa ko. Base sa mga kinikilos niya mula pa kanina, mukhang may nililihim siya sa akin.
May ideya na ako pero sa isip ko, ipinagdadasal kong hindi totoo dahil kahit ako ay hindi naniniwala sa ganoong mga bagay. Ilan pang mga minuto ang nakalipas, sa wakas ay nakarating na kami sa isang may kalakihang bahay na gawa sa mga kawayan, dahon ng niyog at nipa. Ang tahanang iyon ay matatagpuan malapit sa isang sapa, kaya naman ang agos ng tubig lamang ng mga sandaling iyon ang naririnig. Kakatok pa lang kami ng asawa ko. Bumukas na ang pinto na bahagya ko namang ikinagulat. Bumungad sa amin ng isang lalaki at babae na pawang may mga edad na. Pagpapakilala nila, sila ang mga magulang ng asawa kong si Almira. Maya-maya, lumabas na rin ang isa pang binata na ayon sa kanya, bunsong kapatid naman ng asawa ko. Masaya akong nakipagkilala at nakipagkamay sa kanila. Nagulat ako dahil nang kinamayan ko na ang ina ng aking asawa, matagal niyang hinawakan ng palad ko at tila inaamoy-amoy pa yon. Ang bango ng taong ito. Ngayon lang ako natuwa sa taong dinala mo, anak. Sisiguraduhin kong magiging masaya ang lahat ng mga magaganap. Turan nito na siyang ikinakunot ng noo ko. Kakaiba kasi ang binitawan niyang salita. Hindi ko alam kung nababanguhan lang ba siya sa akin o may iba pa siyang tinutukoy. Nang matapos, pinapasok na kami sa loob at pinagpahinga sa isang silid na pansamantala raw muna naming magiging kwarto habang kami ay nananatili sa kanila. Bukas daw, ililibot nila kami sa masasayang pasyalan at hanap buhay nila. Magpaabot daw kami ng 1 linggo dahil malapit na rin daw ang piyesta. 2 na raw namin dahil minsan lang naman yon sa 1 taon at minsan lang naman daw kami makadalaw sa naturang baryo. Bilang pagbibigay galang at respeto, tinupad ko ang kahilingan ng mga magulang ng asawa ko. Pero nang tingnan ko si Almira, tila hindi siya natutuwa sa mga narinig at nabalitaan. Ang nangyari pa nga, pagalit niyang hinatak ang nanay niya at tila may importante silang pag-uusapan. Ako naman, nagpa siya ng matulog dahil pagod na pagod ako sa biyahe at sa kalalakad at sa mga nangyari ng araw na yon. Kinabukasan, isinama ako ng ama ng aking asawa sa malawak nilang bukirin. Pagkarating doon, namangha ako dahil napakarami nilang pananim. Tila hindi iyon inaani dahil mayayabong ang bunga ng parehong mga prutas at gulay na pananim. Tinanong ko pa nga ang matanda kung bakit hindi pa nila inaani yon, gayong halos pabulok na rin ang iba. Ang mga prutas at gulay na narito ay gagamitin lahat sa darating na piyesta. Ang iba ay para sa mga pagkain, handa, sangkap at sahog. At ang iba naman ay para sa pag-aalay. Sayang nga lang at ito na ang huling pagkakataon na masisirayan mo ang bukiring ito. Tugon nito na gaya ng kanyang asawang babae, nagbigay sa akin ng pagtataka. Hindi na lamang ako ulit nagtanong nun. Ang iniisip ko na lang, baka hayop ang tinutukoy nitong alay para sa piyesta. Sa totoo kasi niyan, wala akong alam sa mga piyestang pang-probinsya dahil iba ang mga nakasanayan ko sa Bulacan. Kaya ang nangyari, wala akong kaide-ideya sa mga nangyayari ng mga sandaling yon. Ngunit ang pagtataka at kabang nararamdaman ko simula nung unang araw ay nadagdagan o lumala dahil sa mga sumunod na nangyari. Isang dapit hapon, narinig kong tila sinisigawan ni Almira ang bunsong kapatid nitong lalaki dahil hindi yun nakakuha ng mga gulay na kailangan sa ulam para sa hapunan. Para hindi lumala, nagsuhestyon ako na ako na lang ang aakyat sa bukid at kukuha ng mga kailangan. Dahilan ko,
Maggagabi na rin naman, kaya delikadong palabasin pa ang kapatid niya, lalo na't bata pa ito. Sasamahan sana ako ni Almira noon, pero pinigil ko siya at sinabihang bibilisan ko na lang kung sakaling nag-aalala siya. Nakita ko namang padabog na nagsara ng sariling silid ang bunso nitong kapatid. Malapit na ring dumilim, kaya dinala ko rin ang ilaw na dibaterya ko ng mga sandaling yon. Habang paakyat ng kanilang bukid, napahinto ako dahil nahagip ng aking mga tenga ang pagkaluskos sa nagtataasang mga damo. Maya-maya pa, napansin kong tila may itim na figura ang mabilis na tumakbo at dumaan sa harapan ko. Dahil wala akong dala na kahit ano bukod sa plastik na paglalagyan ko ng mga gulay at ilaw di baterya, pumulot ako ng may kahabaan at matulis na bato. Hindi ko alam ang totoong ginagawa ko ng mga sandaling yon. Pero malakas na ang kutob kong may hindi magandang mangyayari. Hindi ako nagkamali dahil habang nagpapatuloy sa paglalakad at nang tuluyang kainin ng dilim ang paligid, isang itim na nilalang ang tumalon sa harapan ko. Sa pagkagulat at hindi inaasahan, natumba ako at ang nilalang ay pumatong sa harap ko. Kitang-kita ko ang maitim nitong katawan. Pulang-pula ang mga mata at paglabas ng mahabang dila na sinasabayan pa ng pagtulo ng malagkit at mabahong laway. Pinipilit ko itong itinutulak, ngunit napakalakas ng nilalang na yon. Sa bilis, hindi ko napansin ang pagtaas ng kanang kamay at gamit ang matutulis na kuko, kinalmot nito ang kaliwang pisngi ko. Dahilan para magkaroon ng malalim na sugat at pagtulo ng sariwang dugo. Sa takot na baka mapatay ako nito, muli kong kinapa ang matulis na batong nabitawan ko. Nang makuha ko to ay agad ko na sana iyong isasaksak sa leeg niya, ngunit sinangga ito ng kanyang braso, kaya yon ang nasugatan. Sinaksak ko pa ng sinaksak ang braso nito hanggang sa magpa siya itong tumalon at tumakas. Nang makakuha ng buwelo, tumayo ako at dahil sa galit, mabilis akong kumuha ng may kalakihang bato at inihagis ng malakas sa kanya bago yun mawala sa paningin ko. Narinig ko pang napasigaw ito dahil tila tinamaan yon ng ibinato ko. Nang mga sandaling yon, ay akala ko kamatayan ko na. Parang sasabog ang puso ko sa kaba at ngayon, naniniwala na akong aswang ang mga nakita ko nung unang gabi namin sa Antique. Dahil sa takot, mabilis akong pumunta ng bukid at kumuha ng mga gulay. Mabilis din sa 4:00 ang ginawa kong pagtakbo pabalik sa bahay ng aking asawang si Almira. Pagkarating doon, nahinto ako dahil nasa kusina ang ama at ina ng aking asawa. Pawang parehong masama ang tingin sa akin na tila may kasalanan akong ginawa na hindi ko alam kung ano. Ibinigay ko na lang ang gulay at nagtaka ako dahil wala ni isa sa kanila ang nagtanong tungkol sa sugat na natamo ko. Bagkus ay hanggang sa makaalis sa harapan nila, tinitigan lang nila ako ng masama. Mabilis ko namang hinanap si Almira upang ibalita sana ang nakaengkwentro ko at nangyari sa akin. Pagpasok ko ng silid, wala siya roon. Palabas na sana ako nang marinig ko ang boses niya sa kwarto ng bunso niyang kapatid. Sa kaba, dahil sa nangyari sa akin, hindi na ako kumatok at mabilis na binuksan ang pinto upang pumasok. Napahinto ako sa paghakbang nang makita kong ginagamot niya ang bunsong kapatid nito. May sugat yun sa bandang batok at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may balot ng tela ang braso nito at bakas pa roon ng dugo dahil sariwa ang sugat nito. Sa pagkagulat at takot, ilang kataga na lang ang mga nasabi ko. Almira, lumayo ka sa kapatid mo. Tinitigan ko ang asawa ko, ngunit hindi niya ako sinunod.
Sandali niya lang akong tiningnan at saka muling ginamot ang sugat ng kapatid niya. Isang bagay na muling nagbigay sa akin ng pagtataka. Ilang segundo ko pa silang tinitigan at saka lamang pumasok sa isip ko na talagang may mali sa nangyayari at may mali sa pamilya ng asawa ko. Nang mapagtanto ko ang lahat, marahan akong umatras at ang takot sa puso at isip ko ay lumala. Nang mga sandaling iyon, alam kong hindi basta tao lang ang pamilyang pinuntahan ko, kundi mga aswang. Mabilis akong tumalikod at lalabas na sana, ngunit nagulantang ako dahil nasa harapan na pala ng pinto ang ina at ama ng aking asawa. Nang muli kong ibaling ang tingin kay Almira, nakita kong nakatayo na siya. Ganon din ang kapatid niya at pareho silang nakatingin ng masama sa akin. Almira, anong nangyayari? Huwag mong sabihing aswang ka rin. Halos kapusin ako ng hininga dahil sa kaba at takot nang dahan-dahan silang magsihakbang at lumapit sa kinatatayuan ko. Ang nasa isip ko na lang ay makatakas. Kaya naman agad kong inihakbang ang mga paa ko, ngunit napahinto ako ng may itim na mabalahibong kamay ang sumakal sa akin. Nang tingnan ko, nanggaling iyon sa ama ng aking asawa. Dahil gabi, unti-unting nagbago ang wangis nito. Katulad sa nakaengkwentro ko kanina. Ilang sandali, ganoon din ang nangyari sa matandang babae at nang lingunin ko si Almira, ganoon din ang nangyari sa kanya. Nagbago ang wangis niya at tuluyang naging aswang. Pinilit kong alisin noon ang kamay ng aswang, pero habang tumatagal, pahigpit iyon ng pahigpit dahilan upang maramdaman ko ang pagsikip ng aking hininga. Maya-maya pa, ang huling naaalala ko, nandilim ang paningin ko at narinig ko ang malalakas nilang halakhak na tila natutuwa sa sasapitin ko. Bago nawala ng ulirat, tinawag ko pa ang mahal kong si Almira. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko ang mga taong nagsasayawan. Naghihiyawan at tila nagsasaya dahil sa isang bagay. Nang tuluyang magkamalay, doon ko lang napansin na nakagapos pala ang parehong mga kamay at paa ko sa isang mahaba at malaking puno. Sa harapan ko, naroon ang mahabang lamesa na napupuno ng mga pagkain gaya ng iba't ibang ulam, kakanin, mga gulay at prutas. Ngunit mas nakaagaw ng atensyon ko ang isang espasyo kung saan may nakalatag na dahon ng mga saging. Tila may isang bagay silang ilalagay ron. Ilang sandali, lumapit na ang nakatatanda at nagturan. Nagpapasalamat kami dahil taon-taon nakakakain kami ng karne mula sa isang nilalang na hindi nating katulad. Maraming salamat sa aking anak na si Almira dahil siya ang nagdala ng masarap na pagkain sa atin. Maya-maya ay pagsasaluhan natin ang karne ng taong ito. Walang mag-aagawan at paghahatian natin ng patas at malinis. Turan ng ama ng aking asawa at nang sabihin ng mga katagang yon, nagtawanan silang lahat. Nang makita kong si Almira sa bandang gilid, agad ko siyang tinawag. Naluluha akong tinanong siya kung bakit niya to ginawa sa akin. Kung bakit siya mismo na minahal ko, pinakasalan at piniling makakasama habang buhay ay kikitil ng sarili ko ring buhay. Nang mga sandaling yon, ang takot ay napalitan ng sakit dahil sa pagtataksil ng babaeng pinakamamahal ko. Almira, may anak tayo. Inang, Itang, may apo kayo na naghihintay na makasama niya ang iba niyang mga kapamilya pa. Huwag niyo namang kunin ang karapatan ng anak ko, ng anak namin ni Almira. Kahit yun na lang at tatanggapin ko ang lahat na asawa ko pala ay may lahing
May lahing aswang. Hindi ko mapigilan pa na maiyak ng sobra dahil sa nararanasan ko ng mga sandaling yon. Nakita kong tila na nahimik ang lahat, lalo na ang mga magulang ng asawa ko. Ngunit bigo akong pakiusapan sila dahil muling naging maingay ang paligid, lalo na nang sabihin ng ama ng aking asawa na tuloy ang pag-aalay sa akin. Muli kong tinitigan si Almira at nakiusap na kahit para na lang sa anak namin ay pakawalan niya ako. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya ng mga sandaling iyon na mahal ko. Na kahit alam ko na ang lihim niya at ng pamilya niya, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Yun ang totoo. Dahil mula nung una ko siyang makita hanggang sa maging asawa, minahal ko siya at mamahalin pa. Makalipas ang halos 1 oras, napatingin ako sa bandang kanan ng unti-unting alisin ni Almira ang mga tali sa parehong mga kamay ko at paa. Nang matanggal, mabilis ko siyang niyakap ng mahigpit at sinabing tumakas na kami sa lugar na yun. Subalit umiling siya at sinabing kailangan niyang manatili sa kanila. Na manatili sa totoong pamilya niya. Na kailanman ay hindi niya matatakasan ang totoong siya dahil patuloy lang daw siyang hahatake ng nakaraan pabalik sa lugar na to. Nagulat na lang ako nang halikan ako ng aking asawa ng mariin. Pagkatapos, sobra ang paghingi niya ng tawad dahil sa kapahamakan, sakit at hinagpis na ibinigay niya sa akin. Sinabi kong wala akong pakialam sa mga nangyari dahil ang mahalaga ay pareho kaming makatakas. Ngunit natigil ang usapan namin dahil sa malakas at nakakatakot na pag-angil. Nang lingunin namin, nakita ko ang mga kabaryo at mga magulang ng aking asawa na nasa anyong mga aswang na. Lahat sila ay masasama ang tingin sa amin at nagbabadya ng pagsugod. Lalaban sana ako ngunit pinigilan ako ng aking asawa. Tumakas ka na. Alang-alang sa anak natin, Carlo. Ako na ang bahala sa kanila. Lumayo ka na at bumalik sa lugar nyo. Pakisabi sa anak natin. Mahal na mahal siya ni Mama. Tura ng aking asawang si Almira. Ilang sandali pa, napaatras ako dahil unti-unti itong nanginig at nagbago ng wangis. Tuluyan itong naging aswang at sa pagsugod ng kanyang mga kabaryo at pamilya, siya namang paglaban niya sa mga ito. Naawa man ako sa kanya ng mga sandaling yon, wala akong magawa kundi ang tumakbo ng mabilis upang makatakas na sa lugar na yon. Sa lugar na hindi ko inakalang pugad pala ng mga aswang. Nang makalayo-layo, huli kong narinig ang boses at sigaw ng asawa kong tila pinaslang na ng kanyang mga kabaryo, lalo na ng pamilya niyang aswang sa Antique. Laking pasasalamat ko dahil nang makarating ako sa malawak na daanan, isang sasakyan ang dumaan. Mabilis akong humingi ng tulong at sa awa ng Diyos, pinasakay ako nito at tuluyan akong nakalayo sa baryo ng aking pinakamamahal na asawa. Pagbalik sa Bulacan, naiiyak na lang akong niyakap ang ama at ina ko. Nang makita ko ang anak ko, agad kitong binuhat at niyakap din ng mahigpit. Kahit hindi niya nauunawaan ang mga sandaling iyon, humingi ako ng tawad sa kanya dahil wala akong nagawa para mailigtas at maisama ang mama niya pabalik sa bahay. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ay nanatili ako sa Bulacan. Naisulat ko ang liham na ito sa pamamagitan ng aking anak. Sinabi ko na rin sa kanya ang katotohanan simula nung magkaisip siya, makapag-asawa at magkaroon ng mabait at malulusog na mga anak. Sa susunod na taon, gusto niyang magbakasyon at balikan daw ang baryo ng kanyang ina sa Antique. Gusto niyang malaman ang kasaysayan
at pinagmula ng sinasabi kong pamilyang aswang ni Almira. Totoo rin pala ang sinabi ng asawa ko. Totoong kahit anong iwas mo ay babalik at babalik ka sa madilim na nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa mga nakinig. Ako po si Carlo, ang inyong kaistorya. Matagal nang may haka-haka o bulong-bulungan tungkol sa mahiwagang syudad na kung tawagin ay Biringan. Sa ibang katawagan pa nga ay ang The Lost City ng Samar, kung saan marami ang nagsasabi na ito ay totoo at may ilan din na nagsasabing ito raw ay isang alamat lamang. Ngunit paano kung sabihin kong minsan na akong napadpad rito? Hindi ka panipaniwala pero handa kong isalaysay ang kwento tungkol sa pagkawala noon ng aking kapatid na itago na lang natin sa pangalang Maria. Magandang araw po Kuya Chris, at ganun din sa mga nakikinig ngayon sa inyong channel. Mas kilala ako sa tawag na Arman, at nakatira po ang aking pamilya sa isang baryo noon na matatagpuan sa Pagsanghan, Samar. Nangyari po ang lahat noon pang 1952 at ang liham na ito ay naisulat sa pamamagitan o tulong ng aking apo. Napakagandang babae po ng kapatid kong si Maria. Maputi, matangkad at hindi mo aakalaing lumaki sa isang probinsya. Naaalala ko nga nung kabataan namin. Marami ang nagkaka-interes sa kanya at nanliligaw. Pero ni isa ay wala siyang sinagot. Kumbaga, lahat ay nabasted. Hindi naman sa nag-iinarte siya, pero mas inuuna niya noon ang pag-aaral at pagtulong sa gawaing bahay. Nagbago ang lahat, pati ang maayos naming pamumuhay ng isang araw. Hindi siya umuwi sa amin. Sa pagkakaalala ko, malapit na ang araw ng mga patay noon at saka pa ito nangyari sa kanya. Anong oras na? Ba't hindi pa rin umuwi ang kapatid mo, Arman? Galit na tanong noon ni Tatang. Konserbatibo kasi ang aming pamilya, kaya hindi maganda sa isang babae ang inaabutan ng gabi sa labas, lalo na't walang kasamang kamag-anak. Mabilis ako noong lumabas at nag-ikot-ikot. Nagtanong sa mga kaibigan ko pati na sa mga kakilala ni Maria ng mga panahong yun. Ilang oras na paglalakad at pakikipag-usap, wala akong sagot na nakuha. Pagbalik sa bahay, mas labis na pag-aalala ang nakita ko sa mukha nila Tatang. Noon ko lang po sila nakitang ganoon, kaya naman sinabi kong kinabukasan, hahanapin ko si Maria at iuuwi ng maayos sa bahay. Nasabi ko yun upang hindi na sila mag-alala, pero sa isip-isip ko po, wala akong ideya kung paano ako magsisimula o kung saan ko hahanapin noon si Maria. Siguro ay ilang araw din po ang lumipas. Gaya ng una, wala akong sagot na nakuha. May mga bulong-bulungan na rin akong naririnig na baka raw ginahasa ang kapatid ko dahil nga sa maganda ito. Pagkatapos ay maaaring pinatay raw at itinapon sa malayo. Napabuntong hininga na lang ako at hindi na inisip pa ang mga sinasabi ng tao. Nagtanong-tanong ako sa mga nakakaalam ng paraan. Nang wala talaga, umabot na ako sa puntong makipag-usap at humingi ng tulong sa isang albularyo. Lahat po sila, Kuya Chris. Iisa lang ang direksyon ng mga sinasabi. May nagkagusto sa kapatid ko. Kinuha ito at dinala sa lugar na hindi matutunton kung saan. Kahit ang pinakabantog na albularyo sa amin ay walang magawa.
Pero bago ko lisanin ang tahanan niya, nagbilin siya ng ilang kataga. Hindi siya patang kakayahan na mayroon ako upang mahanap ang kapatid mo. Pero may kilala akong maaaring makatulong sa inyo. Pumunta ka sa masukal na gubat at hanapin mo ang pinakamatandang puno ng balete. Doon mo makikita ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Nang sabihin niyo ng albularyo, napatingin ako sa kasama kong si Tatang. Ilang sandali, napatango siya bilang pagsang-ayon. Hindi na po namin sinayang ang panahon. Matapos makapaghanda at madala ang mga kailangan, agad naming pinasok ang masukal na kagubatan ng aming lugar. Pero aaminin ko po, hindi ako tunay na naniniwala sa mga albularyo o mga himala na nagagawa nila. Nang mga panahong iyon, ang iniisip ko lang ay ang iba pang paraan para mahanap ang kapatid kong si Maria. Yun lang talaga. At kahit walang kasiguraduhan sa ginagawa ko, ipinagpatuloy ko. Ilang oras ang itinagal ng aming paglalakbay, hanggang sa abutan kami ng hating gabi. Tsaka ko lamang napansin ang isang malaking puno na maraming baging ang nakasabit. Sa itaas noon ay ang hindi mabilang na mga alitaptap na nagbibigay liwanag dito na animoy may mahika. Sa totoo lang po, napakaganda nitong pagmasdan. Nang magawi ang tingin ko sa bandang kanan, doon ko napansin ang isang may kaliitang kubo. Agad kong inaya si Tatang na puntahan yon at hindi pa man nakakapasok, isang boses po ang nagsalita. Sino kayo? At ano ang ginagawa ninyo sa gitna ng kagubatan? Boses ng isang matanda at nang ibaling namin ang tingin sa pinanggagalingan, natanaw namin siya na nakasandal sa likuran ng puno ng balete. May katandaan na ito at mapapansin mo iyon sa mahaba at maputi nitong mga buhok. Mahaba rin ang kanyang itimpang mga balbas at makikita ang kasuotan nitong luman at gusgusin pa. Pinagmasdan pa namin siya ng matagal bago kami tumugon at nakita ko rin na may mga suot itong kwintas. Maraming bagay ang nakalagay roon na sa tingin ko ay tila mga bato o binhi ng kung anong mga halaman. Pinapapunta kami rito ng isang albularyo upang matulungan. Tugon ni Tatang at saka ipinaliwanag ang dahilan at pakay kung bakit nga ba kami naglakbay sa kagubatang yon. Ilang sandali pa. Hiningaan kami nito ng kahit anong gamit na pagmamay-ari daw ni Maria. Nang mga panahong iyon, dala-dala ko ang isang tela na madalas na ibinabalot ng aking kapatid sa kanyang ulo. Hilig niya kasing gawin iyon at ito'y bilin din ng albularyong nagpapunta sa amin dito. Iniabot ko iyon sa matanda at saka kami nito inimbitahan sa kanyang munting tahanan. Nang makapasok, agad nitong sinindihan ng isang sulo sa pamamagitan ng pagkiskis ng buhay na bato. Nang maitusok niya iyon kung saan, tsaka siya nagpakilala. Siya raw si Teodoro o mas kilalang Lolo Terio. Dati raw siyang nakatira sa mataong baryo at minsan ang naging manggagamot at albularyo. Pero dahil daw sa inaakalang may sira siya sa pag-iisip dahil sa kanyang mga gawain, pinaalis siya. Nagkaroon daw siya ng asawa at 2 mga anak, pati ng mga apo. Pero ni isa sa mga iyon ay hindi siya ipinagtanggol kaya't pinili niya na lang na tuluyang magpakalayo-layo at manirahan sa gitna ng kagubatan. Ipinagpapatuloy pa rin ito ang mga gawain at may iilan pa rin nagpupunta at naniniwala sa kanya. Ikaw ba, Arman? Naniniwala ka ba sa akin? Bigla ang tanong nito na siyang ikinagulat ko. Napalunok ako ng laway at hindi agad nakasagot sa tanong niya.
Bukod kasi sa pagkagulat, nagtataka rin ako dahil alam niya ang pangalan ko. Gayong hindi pa naman kami nagpapakilala. Pinagmasdan ko siya at mataman itong nakatingin at naghihintay ng sagot sa akin. Naniniwala na po ako, Lolo Teryo. Tanging naging sagot ko at nasabi ko dahil totoo naman. Nakakamangha na malaman niya ang pangalan ko. Tumango ito at kinuha ang isang malapad na palayok. Naglagay siya doon ng tubig, asin at mga halamang hindi po pamilyar sa akin. Habang ginagawa niya ang pagkahalo, bumubulong ito ng tila dasal o orasyon sa mga salitang hindi namin maunawaan ni Tatang. Nang matapos, agad niyang inihulog sa tubig ang telang pagmamay-ari ni Maria. Muli siyang nanalangin ng 3 beses at saka kami tinitigan. Nakita ko sa mukha niya ang pagkagulat at pagtataka at sinamahan ng bahagyang kalungkutan. Hindi lang isa, kundi marami ang naging interesado sa kapatid mong si Maria. Sa nakikita ko, ito ay mga nilalang na hindi nabibilang sa ating mundo. Nakakatakot sila at mapanling lang, kaya't hindi basta-basta ang gagawin ninyong pagsagip sa kanya. Marami kayong pagdadaanan at... Paliwanag ng matanda, pero agad ko naman iyong pinutol. Saan po namin siya makikita? Ano ang mga kailangan gawin para masagip ang kapatid ko? Agad kong tanong dito. Hindi ko alam, Kuya Chris, pero labis na ang pag-aalala ang nararamdaman ko dahil sa mga tinuran ni Lolo Teryo. Dahil doon, mas lumakas ang loob ko na ipagpatuloy na ang paghahanap kay Maria. Ilang sandali, binuksan ng matanda ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Mula roon, inilabas niya ang ilang kagamitan. Iniabot niya sa akin ang isang gulok at sa hawakan nito ay may mga nakasabit na mga buto ng halaman. Sinaki ito ng mga munggo. Sunod nitong ibinigay ang isang supot na gawa sa tela. May kaliitan iyon at may tali na gawa sa manipis na baging. Huwag ko raw bubuksan yon hanggat hindi kailangan at sa tamang pagkakataon lang daw dapat buksan. Patapos yon, hinubad nito ang isa sa mga kwintas niya at isinuot sa akin. Ang bagay raw na to ay ang magiging gabay at proteksyon ko sa mga darating na panganib. Dahil sa mga narinig ko kay Lolo Teryo at kung gaano kadelikado ang paglalakbay na gagawin ko, nagpasya akong iwan at huwag nang isama si Tatang. Nagpumilit pa siya pero nangako akong babalik at kasama ko na si Maria. Pero sa loob-loob ko, wala akong kasiguraduhan. Napapayag ko naman siya at bago ko lisanin ang kubong yon, ilang bagay at paalala pa ang binilin ng matanda. Tandaan mo, wag na wag kang tatanggap ng kahit anong alok na pagkain sa hindi mo kakilala. Wag na wag kang iinom ng tubig na galing sa kagamitan nila. Maging mapagmasid ka. Makiramdam at pagkatiwalaan mo lang ang dapat mong pagkatiwalaan. Isang bagay pa, kapag nakarating ka sa lugar na sinasabi ko, malalaman mong hindi tao ang kaharap mo. Salaysay ni Lolo Teryo. Paano ko po malalaman? Balik kong tanong sa kanya. Mananayo ang mga balahibo mo. Makakarinig ka ng matinis na tunog at ang pinakamahalaga, ang mga katulad nila ay walang gutli o hiwa sa ibabaw ng mga labi. Sa tingin ko naman ay alam mo na ang ibig kong sabihin. Paliwanag pa nito. Nang makuha na ang mga impormasyon na kailangan ko, muli akong nagpatuloy sa paglalakbay.
Muli kong binaybayang masukal na kagubatan. Napuno rin ako ng pagtataka dahil ang kagubatan sa lugar namin ay tila walang katapusan o walang dulo. Puro matataas na mga halaman at puno ang napagmamasdan ko. May kabilugan man ng buwan, ngunit hindi yun naging sapat upang maging maliwanag ang paligid. Malamig din ang simoy ng hangin na talaga namang tumatagos sa kailaliman ng aking balat. Ilang minuto pa po, napahinto ako sa paglalakad nang makarinig ako ng ilang pagkaluskos sa kapaligiran. Pinakinggan at pinakiramdaman ko yon, at nang magpatuloy ako sa paglalakad, muli itong naulit. Ilang sandali pa, ilang pagsitsit naman ang nahagip ng aking mga tenga. Muling pagkaluskos at nahahagip ng aking mga mata ang ilang itim na figurang paminsan-minsang dumaraan. Dahil doon, hinila ko ang gulok sa aking tagiliran at naghanda. Malakas ang kutob kong magsisimula na ang panganib na sinasabi ni Lolo Terio kanina. Hindi nga ako nagkamali dahil ilang minuto pa lang may nilalang na tumalon sa aking harapan. Mabuti na lamang at naging alerto ako. Napaatras ako at nang tumambad siya paharap sa akin, malakas kong iwinasiwas ang gulok na hawak-hawak ko. Napasigaw ito at nagtatakbo ng mahiwa ko ang kabilang pisngi nito. Binantaan ko silang hindi ako natatakot at sagot lamang ang hinahanap ko. Ilang sandali pa, sa likuran ko, nakita ko ang napakaraming nilalang. Kulay itim. Pulang-pula ang mga mata at diretsyong nakatingin sa akin. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang tumakbo ng mabilis. Halos sasabog na ang dibdib ko sa sobrang kaba, hingal at takot. Sadyang mabilis din sila dahil hindi pa man ako nakakalayo. May mga kamay na may matulis na kuko ang humatak sa akin. Sa lakas nito, inihagis ako kung saan. Tumama pa ang likod ko sa isang puno kaya napaaray ako sa sakit. Mabilis akong bumangon at kitang-kita ko ang sabay-sabay nilang pagsugod. Ang bawat lalapit, agad kong tinataga ng hawak kong gulok. Napuno na ng kalmot ang buong katawan ko at napakarami nila para mapatay ko lahat. Hiwa rito, hiwa roon ang ginagawa ko at napapasigaw na lamang ako sa galit. Nang makakuha ng pagkakataon, muli akong tumakbo papalayo. Oras din ang pagtakbo na ginawa ko bago ko masigurong wala nang sumusunod sa akin. Naupo at napasandal ako sa isang puno. Ibinaba ko ang lalagyang tela at pinahiran ng langis ang mga sugat na natamo ko. Halos maiyak ako dahil hindi ko inaasahan na may ganitong mga halimaw o aswang sa gitna ng kagubatan. Pilitin ko mang hindi makatulog, pero ilang sandali lang din po ay nakaidlip ako. Nagising na lamang muli ako dahil sa naaamoy ko. Amoy iyon ng tila inihaw na karne ng kung anong hayop. Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong sumilay na ang haring araw. Sa pagtayo ko, napagmasdan ko ang usok sa hindi kalayuan kaya't mabilis ko iyong tinungo. Ilang sandali pa, napadpad ako sa isang baryo. May iilang kabahayan doon at may mga tao. Nang makita nga nila ako ay grabe ang naging tingin nila sa akin at napakasama. Nang ibaling ko ang tingin sa grupo ng kalalakihan, napagmasdan ko ang iba sa kanila ay maraming sugat. Doon po ay napagtanto kong sila ang nakaengkwentro ko kagabi. Nasa pugad ako ng mga aswang. Dahil doon, muli kong inilabas ang aking gulok at naghanda. Nakita kong nagtayuan sila at papunta sa kinaroroonan ko. Nasaan yung tao man sila,
Nasisiguro kong may kasamaan sa likod ng galit nilang mga mata. Akala ko nga'y magsisimula na naman ang patayan. Hanggang sa pumagitna ang isang matandang lalaki. Maputi na ang buhok nito at nakayuko habang hawak ng kanang kamay ang isang tungkod. Ano ang pakay mo? Ba't ka napadpad dito? Mahinahong tanong nito. Nakunot pa ang noo ko. Akala ko kasi ay galit din ito gaya ng iba niyang mga kasama at may gagawing hindi maganda. Ito ang paraan at daan na tinuro sa akin ni Lolo Terio. Seryoso at matapang kong sagot, pero sa isip ko, nakakaramdam na ako ng takot. Nang banggitin ko ang pangalang Terio, nakita ko ang bulungan ng lahat. Napansin ko ang pagkabalisa at takot sa kanilang mga muka. At doon ay naalala kong albularyo at ermitanyo nga pala si Lolo Terio. Baka minsan na nila itong nakainkwentro at minsan na sila nitong natalo. Ilang minuto pang bulungan ng nakikita ko sa kanila. Maya-maya ay lumapit ang matanda sa akin at itinaas ang kaliwang palad na tila may hinihingi. Nagtaka at natulala pa ako ng ilang segundo. Tsaka ako nagpasyang ilabas ang telang naglalaman ng kung anong bagay na ibinigay sa akin kagabi ni Lolo Terio. Nang makuha, agad ko iyong iniabot sa matanda. Maswerte ka at may kasunduan kami ni Terio tungkol sa kapayapaan ng lugar na ito. Kung ano man ang naging engkwentro ng angkan ko sa iyo kagabi, kalimutan mo na iyon. At ang bagay na ito ang kapalit at paraan para makarating ka sa totoo mong destinasyon. Salaysay ng matanda sa akin. Hindi ko pa man lubos na maunawaan. Nagpasya na lamang akong sundan ng takbo ng kapalaran. Nakita ko pa ang saya sa mukha ng matandang aswang dahil ginto pala ang laman ng tela. Hindi ko alam kung anong pamamaraan ang mayroon sila, pero ang mahalaga po sa akin noon ay ang makausad. Bibilisan ko na lang po ang mga pangyayari. Bali po inihatid ako ng dalawa sa mga tauhan ng matanda papunta sa dulo ng kagubatan. Pagdating dun, napagmasdan ko ang mahabang ilog. Sa kabila nito ay panibagong kagubatan. Tatanungin ko pa sana sila kung ano ang dapat gawin, pero paglingon ko, nakita ko na lang silang tumalon at nawala sa paningin ko. Napailing ako at napabuntong hininga. Ilang oras po akong naghintay at nagmasid. Hanggang sa may isang bangka ang dumaan sa harapan ko. Huminto iyon at inanyayahan akong sumakay kahit hindi pa man siya nagtatanong kung saan ako pupunta. Tahimik ko namang ginawa yon at nagpatuloy siya sa pagbabangka. Nilamon ng katahimikan ng kapaligiran kaya naman ilang sandali. Tinanong ko siya kung saan patutungo ang bangka. Kung ano ang nasa isip mo, yun ang destinasyon natin. Sagot ng bangkero at saka ito lumingon sa akin. Ngumiti siya at doon ay napansin kong walang hiwa ang ibabaw ng labi nito. Napalunok ako ng laway dahil sa takot. Naghanda ako at muling hinawakan ng mahigpit ang gulok. Aswang o engkanto ngayon ang nagpapaandar ng bangkang sinasakyan ko. Hindi po kapani-paniwala, pero ilang sandali lang, biglang nagkaroon ng matataas na alon sa ilog na binabaybay namin. Dahil doon, tumaob ang bangka namin. Nang tingnan ko ang paligid habang lumalangoy, wala na roon ng bangkero at wala na rin ang bangka. Lalangoy na sana ako papunta sa kabila, pero may malalamig na mga kamay ang humatak sa mga paa ko. Hinatak ako pa ilalim at naramdaman ko na lamang ang paninikip ng dibdib at paghinga ko. Tuluyang kinain ng dilim ang paningin ko at akala ko po, yun na ang kamatayan ko.
Pagmulat ko ng mga mata ko, natagpuan ko na lang ang sarili kong nakahiga sa isang malambot na kama. Mabilis akong bumangon at lumabas ng bahay na yon kung nasan man ako. Napagmasdan ko ang napakaraming tao at ang mga bahay dito ay mas maganda kung ikukumpara sa nakasanayan ko. Ang bawat babae at lalaki na titingin sa akin ay bumabati at nginingitian po ako. Kinusot ko pa ang aking mga mata kung nananaginip ba ako, pero hindi ako nananaginip. Isa-isa ko silang pinagmasdan at nakita ko gaya ng bangkero. Wala silang gutil o hiwa sa itaas ng mga labi, kaya alam kong hindi mga tao ang kasama ko at hindi ordinaryong lugar ang kinalalagyan ko. Mabilis akong nag-ikot at kahit hindi sigurado, mabilis kong hinanap si Maria. Sa isang entablado, napagmasdan ko siya at sa tabi nito, isang matipunong lalaki. Walang preno akong naglakad at mabilis na tinawag ang pangalan niya. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Matapos iyon, kinamusta niya ang pakiramdam ko. Napatingin ako sa paligid. Lahat sila ay nakangiti. Kaya't ang pagtatakang nararamdaman ko ay nadagdagan. Umakyat ako sa entabladong punong-puno ng mga bulaklak at pagkain. Sinubukan kong ibigay ang lahat ng atensyon ko kay Maria. Aayain ko na sana siyang umuwi, pero mabilis niya akong inalok ng pagkain. 2 plato. Ang isa ay naglalaman ng itim na kakanin at ang isa naman ay kulay puti. Maria, sumama ka sa akin. Matagal ka na namin hinahanap ni Tatang. Marahan kong sabi sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Arman? Nandito sina Tatang at Nanang. Ikaw ang matagal na naming hinahanap. Saan ka ba kasi galing? Balik na tanong sa akin ng kapatid kong si Maria. Sa gilid ng entablado, napagmasdan ko ang kumakaway ng mga magulang namin. Pero nang tingnan ko ang itaas ng mga labi nila, alam kong may mali sa kinalalagyan namin. Nang si Maria naman ang pagmasdan ko, alam kong siya yon at tao siya gaya ko. Matapang akong lumapit at hinila ang kamay niya. Nang magpumiglas siya, nilakasan ko ang hatak at hinawakan siya sa baywang. Nagtangkang sumunod ang mga naroon, kabilang na ang matipunong lalaki na hindi ko alam kung asawa ba ng kapatid ko rito. Hinila ko ang gulok at binantaan silang wag na wag lalapit. Alam kong hindi kayo tao. Alam kong ilusyon lang ang lahat ng ito. Narito ako upang bawiin ang kapatid kong si Maria. Iuuwi ko na siya sa totoo niyang tahanan at pamilya. At kung sino man ang pipigil nun, hindi ako magdadalawang isip na patayin. Matapang kong sigaw sa kanila. Ayaw man ng kapatid ko. Malakas ko siyang hinila papalayo sa lugar na yon. Saktong dapit hapon na at tuluyan ng lalamunin ng dilimang paligid. Hindi pa man kami nakakalayo, nakita ko ang pagpapalit ng anyo ng mga taong yon. Dahil doon, binilisan ko ang pagtakbo at siya namang pagkawala ng malay ng kapatid ko. Wala akong magawa kundi ang isakay siya sa likod ko. Hinihingal man, ang alam ko na lang ay dapat makalayo kami. Ilang minuto pa, nang malapit na ang mga umahabol sa amin, napahinga ako ng maluwag at halos maiyak nang sumulpot sa harap ko si Lolo Teryo. Sinabi niyang siya na ang bahala at hintayin na lamang namin siya sa gilid ng ilog. Tumango ako at ang huli ko na lang pong nakita, nakipag-usap siya sa mga yon. Oras din po ang itinagal bago siya makabalik at saka ko tinanong kung anong nangyari. Walang labanan o patayan daw ang naganap. Nakipag-usap siya sa maayos na paraan at nag-alok ng ginto upang hayaan kaming makalabas.
Nang makabalik kami sa lugar namin sa paraang hindi ko naman po maunawaan, tsaka ipinaliwanag ni Lolo Teryo ang tunay na nangyari. Inialok ng isang aswang ang kapatid mong si Maria sa engkanto. Nagustuhan ito ng isa sa mga yon at kinuha siya gamit ang gayuma at itim na mahika. Ang lugar kung saan mo natunto ng kapatid mo ay ang paanan ng Biringan. Isang lihim na lugar at hindi basta-basta natutunto ng kung sino man. Ang hiling ko na lang sa iyo, Arman, maging lihim na lang sana itong mga nangyari. Upang wala nang magbalak pa na pasukin ang delikadong lugar na yon. Makakaasa ba ako? Paliwanag at tanong ni Lolo Teryo. Pagtango na lamang ang nagawa ko. Nagpasalamat kami ng labis. Kung hindi dahil sa ermitanyong si Lolo Teryo, baka hindi ko pa rin kapiling ang kapatid kong si Maria. Ang naging kapalit nga lang nun, madalas natulala ang kapatid ko at paminsan-minsan ibinubulong nito ang pangalang Lumanad, na sa tingin ko po ay ang inakala niyang asawa sa paanan ng Biringan. Lumipas po ang mga taon at pumanaw na nga ng tuluyan si Maria. Ang ibinalita ko na lang sa lahat, namatay ito dahil sa depresyon. Wala naman po kasing maniniwala sa naging karanasan ko. Mas lalo akong naiyak dahil nung ibinuburol siya, tsaka ko lamang ulit napansin ang itaas ng labi niya. Wala itong gutil o hiwa. Hindi siya ang kapatid ko. Hindi si Maria ang nailigtas ko nang minsang mapadpad ako sa lihim na lugar. Sinubukan ko pong bumalik at maglakbay muli, pero hindi ko na ulit nakita pa si Lolo Teryo. Ang masaklap, hindi ko na muling nasilayan pa ang naturang lugar na tinatawag din nilang Biringan. Minsan nga po, at kahit habang sinusulat ko ang liham na ito, pakiramdam ko ay panaginip lang ang lahat. Na panaginip lang talaga ang mga pinagdaanan ko. Sana ay kung ganun na lang, pero hindi. Dahil totoo po ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Arman ng inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi. Isang mapagpalang araw